puso na hindi nagkukunwari, walang pag-aalinlangan, hindi nahihiya sapagkat kapag tayo totoong lumalapit ng tapat sa ating Diyos. Ang sabi po ng kanyang pananalita, sa gayon, magiging bayan sila, magiging bayan ko sila, at ako ang kanilang magiging Diyos. Be Spirit-led. Kaya nga po, napakahalaga na tayo sa ating mga buhay pang-araw-araw, nakikita natin yung pangunguna ng Banal na Espiritu sapagkat ito yung magbibigay ng direksyon sa ating pang-araw-araw na buhay. At susunod po ay kung bakit kinakailangan hindi tayo matakot, hindi tayo dapat nag-aalala. Keep your focus on Jesus. Yung focus natin sa Panginoon Hesus. Yung mga tao nga, pagka umibig sa isang kapwa-tao, yung focus niya pang-araw-araw, puro sa tao yun. Tandaan po natin mga kapatid, yung Diyos mapaniguin. Kumbaga, ang gusto niya, lagi siyang number 1. Yun nga po ating mga esposa, yung ating mga kasama sa buhay, mga minamahal na asawa, gusto nila sila yung number 1. Naalala ko po isang araw, noong ako po ay nasa active military service. Alam niyo po ba na dumating din yung ako'y nag-member ng London? Hindi po yung bansang London. Yung po ba London dito, nag-loan din po ako. At habang ako po ay nag-apply doon sa isang organisasyong nagbibigay ng mga loan sa member ng AFP, nag-apila po ako ng application form for loan, cash loan. Alam niyo po ba na akala ko pagka napirmahan mo na, napila pa mo na lahat, sapat na. Pero may interview pala. Nung in-interview na ako ng manager, yung mismong officer in charge, tinanong sa akin, ito po bang isinulat nyo dito na inyong misis na ang pangalan ay Victoria de los Santos Arellano ay number 1 ninyo? Sabi ko po, hindi po. Bakit po? Siya po yung number 2 po. Sino po ang number 1 nyo? Sabi ko, ang number 1 ko po, ang Panginoong Hesus. Nung sabihin ko po na ang Panginoong Hesus Kristo ang number 1 ko sa aking buhay, nanlaki ang kanyang mga mata. At sabi niya, yes. Kaya hindi na ako tinanong, no question asked. Approve yung loan ko. Kaya mahalaga po mga minamahal mga kapatid na naabot ng live streaming na ito. Keep your focus. Keep our focus on Jesus. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutukbin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Ang nais po ng Panginoon, yung mga pangako, yung mga utos, sundin natin. Upang sa gayon, yung mga iniaral ng Panginoon sa atin ay lagi nating matutupad sa mga tuntuning iniaaral. Kaya keep your focus on Jesus. Ano pa po ang susunod? Ang sabi po dito, habang tayo ay nakapokus sa Panginoong Jesucristo, malalaman po natin ang isang napakahalagang bagay. Lalo na po ngayon, ang buong mundo ay dumaranas sa krisis ng COVID-19. Sabi po dito sa pinakapanguling aral, death has no hold on you. Sabi niyo nga po, death has no hold on you. Death has no hold on you. Ibig sabihin po, yung kamatayan wala nang kapangyarihan sa atin. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan sapagkat ang salita ng Diyos mismo nagsabi in 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. Sabi po sa Tagalog, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa utusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, mga minamahal, kapag tayo ay nag-aalala na ang buhay natin ay matatapos sa mundong ito, at ito naman po yung realidad, katotohanan. Katulad nga po kahapon ng umaga, naglibing kami ng isang kapatiran sa Bagong Silang, 83 years old. Yun po yung isang katotohanan na whether we like it or not, one day we will hit the bucket. Sa ayawin natin at gustuhin, isang araw darating sa ating panahon, sa mga pagkakataon, pupunta tayo sa departure area. Ano yung departure area?
Linisanin natin ang magulo, madaya at mapanghamong sanlibutan ito sapagkat tayo ay mga estranghero, dayuhan lamang sa mundong ito. Subalit, yung tinatawag na kamatayan, hindi na siya makapandaraya sa atin sapagkat napagtagumpayan na natin ang kamatayan ito sa pamamagitan ng ating manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam ko po na marami ngayon ang mga tao nagugulipihanan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, hindi nila alam kung ano ang kanilang iisipin. Dahil sa mga pangyayari, marami nang nakitil na buhay, nawala na ng mga pangarap, maraming mga pamilyang iniwanan na kanilang mga mahal sa buhay dahil sa karamdamang dulot ng COVID-19. At hindi po ito biro. Pero mga kapatid, kapag ka sinabi ng Diyos, "Go, my people, enter your rooms and shut the door behind you." Kapag sinabi ng Panginoong Diyos na pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang at ang pinto ay inyong ipiling hanggang sa lumipas ang galit ni Yahweh. Hindi po ito magtatagal. Hindi po ito permanente. Ito ay temporary lamang. Kaya huwag maging matigas ang ating ulo. Sumunod tayo sa isinasaad ng batas na umiiral sa ating mga pamahalaan, sa ating ginagalawang komunidad. Nang sa gayon, yung tayo ay sumunod lamang, nakatulong na tayo sa maraming buhay. At ang dahil dito, ang sabi nga mismo ng Panginoon, sa bandang huli, pagkat darating na siya mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang pagsalangsang, sa sandaling iyon, mahayag ang mga lihim na pagpatay at malalaman pati ang kanilang libingan. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourself for a little while until his wrath has passed by. Alam niyo po, iiwanan ko po sa inyo ang isang konklusyon. One of my favorite verse in the Bible, in 2 Chronicles 7:14, ang sabi po dito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn to their wicked ways, will I hear their prayer from heaven, I will forgive their sins and heal their land." Mga minamahal, mismo po ang salita ng Diyos ang nagsasabi na sa sandaling ang bayang ito na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang mga kasalanan, diringgin ko sila sa kanilang mga panalangin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at ibabalik sa kanilang buhay ang kasaganaan. Alam niyo po yung unang sinabi dito, if my people who are called by my name, sa sandaling ang bayan ito na aking tinawag. Alam niyo po kung sino yung tinatawag ng Panginoon dito? Kayong nanonood sa live stream na ito. Kayo pong nakapakikinig ng salitang ito. Na sa sandaling ang bayang ito na aking tinawag. Una, kapag ka po pala tayo ay nagnanais na maging bayan ng Diyos, ang unang kinakailangan, pagpapakumbaba. Will humble themselves. At pag po tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, kasunod nun, habang nararamdaman natin na sa udyok ng Santong Espiritu, nagpapakumbaba tayo, nananalangin tayo. At ano ang pananalangin? Siyempre, bilang mga taong may limitasyon, bilang taong marupok, bilang taong mahina, ang sabi po dito, Panginoon, patawarin mo po ako. Sa pananalangin, unang-una, yung paghingi ng patawad. Kinikilala natin tayo ay marupok, mahina at nakagagawa tayo ng mga pagkakamali. Maraming mga tao ngayon, and even the Christian of today, na naglilingkod sa upasan ng Panginoon, akala nila kung sila naglilingkod sa Panginoon, yung kanilang paglilingkod ay nagiging bunga upang sila ay makagawa ng malaya sa kasalanan. Hindi nila nalalaman na kung sila ay naglilingkod sa Panginoon, habang gumagawa sila ng kasalanan, hindi nito nalilis ang mga pagkakamali, mga karumihan at mga kasalanan, kundi bagkos ang paglilingkod na kanilang ginagawa ay nababahira ng kasalanan. Ang kapatid, will humble themselves and pray, seek my face, hanapin ako, ang sabi niya, and turn to their wicked ways. Talikdan ang kanilang mga kasalanan.
At ang maganda mga kapatid, kung tayo nagpapakumbaba, nananalangin, hinahanap natin ang kanyang banal na presensya at tinatalikuran ang mga kasalanan. Alam niyo po, yung pagtalikod, hindi naman ito utos eh. Kung uunawain po natin eh. Pag tayo ay sinaliksik natin ang banal na presensya ng Panginoon, magtataka tayo sa sarili natin. Para bagang yan yung dati tayo ay mahilig sa alak, dati tayo ay mahilig sa nightlife, sa mga pagsasaya sa gabi. Alam niyo po, pag ang banal na Espiritu nanaan sa ating mga puso, yung appetite sa paggawa ng kasalanan, yung appetite sa paggawa ng kasamaan, nawawala na sa atin. Kung kaya't mismo tayo magtatanong sa ating sarili, bakit nawala na ako ng gana? Di po ba? Sa mga pagkain lang, di po ba may mga paborito tayo? Pero dahil nawala na ang gana natin sa ganung uri ng pagkain, hindi natin gusto. At tayo mga minamahal, kapag tayo ay nagpakumbaba, dumalangin, hinanap natin ang banal at maamong mukha ng Panginoon, hindi natin po alam yung kasalanan, tinatalikuran na natin. At dahil doon, magbubunga naman ito. Ano ang sabi? Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik sa kanilang lupain ang kasaganaan. Mga minamahal, especially sa mga Pilipinong Kristiyano, and even sa mga Pilipino na makadiyos, religyosa. Kasi po, sa kulturang Pilipino, tayo madasali, religyoso tayo. Pero mga kapatid, ang isa sa pinaka mahalagang bahagi ng ating buhay, magkaroon tayo ng isang espesyal na relasyon sa Panginoon. Espesyal na relasyon. Ibig kong sabihin, hindi relihiyon o anumang denominasyon, kundi kung tayo ay mayroong isang matibay na relasyon sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng ating mga panalangin sa kabila ng ating pagpapakumbaba, paghanap ng kanyang mukha, pagtalikod sa kanyang mga kasalanan, diringgin niya tayo, patatawarin niya tayo, at ibabalik sa ating mga buhay ang kasaganaan. Kung merong karamdaman, sabi nga po, yung mga latay pa lamang ng ating Panginoon Jesucristo nung siya ay pinahihirapan 2,000 years ago para sa kagalingan ng ating karamdaman. Ay mga kapatid, mga minamahal kong nakakapanood ng live stream nito, isang kong hamon. Gusto ninyong maging bayan ng Diyos? Gusto ninyong mga anak ng Diyos? Maging mga anak ng Diyos? Sabi nga po, ngunit ang lahat ng sa Kanya ay tatanggap at mananalig, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ako po ay mananalangin ng panalangin pagtanggap o prayer of acceptance. Ngayon po ay 11:45 na, 10:45, March 29, 2020, araw ng linggo. Ibig kong sabihin kung ba't sinabi ko po yung mga bagay nito, matatandaan ninyo na March 29, 10:45 ng umaga, araw ng linggo, tinanggap nyo ang Panginoon sa inyong buhay bilang Panginoon, tanging tagapagligtas. At doon po kayo magkakaroon ng espesyal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya sumunod po kayo sa panalangin pagtanggap at nang sa gayon, mapabilang kayo sa kanyang mga anak. Sumunod po kayo. Amang banal na nasa langit, inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ay namatay sa kusang Kalbaryo para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Kaya ikaw ay aking tinatanggap buong buo sa aking buhay bilang Panginoon, tanging tagapagligtas ng aking buhay. Banal na Espiritu, iniimbitahan po kita, pumasok sa aking puso. Manahan ka rito, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ikaw simula sa araw na ito, ikaw na ang gagabay, mangunguna at magtuturo sa akin. Amang banal na nasa langit, inihiling ko po na aking pangalan itala mo sa aklat ng buhay sa langit na bayan upang makasama
ng iyong mga anak. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, at sa iyong pagliligtas. Ang lahat ng ito, akin pong ibinabalik sa iyo nang may pagtitiwala, kalakip ang aking marugdog na pananampalataya sa tanging pangalan lamang ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. Ako lang po ang mananalangin. Patuloy, O Diyos, na lumalapit ang inyong lingkod ng may pagpapasalamat, sapagkat hindi po aksidente ang mga oras na ito. Ginamit mo lamang ang lingkod bilang daluyan ng iyong kahabagan at ng iyong pag-ibig upang marami pang mga tao walang pag-asa na sa pamamagitan ng buhay at makapangyarihang salita ay makamit nila ang wagas mong pag-ibig at ang iyong pagliligtas. Panginoon, sa mga sumabay sa panalangin pagtanggap, ang akin pong dalangin, ang mga bining nahasik sa kanilang mga puso ay kahalintulad ng bining nahasik sa matabang lupa na hindi ito mamamatay, kundi bagkus ito ay tutubo, lalago, at magkakaroon ng maraming bunga. Kaya Panginoon, nagpapasalamat din ang iyong lingkod sapagkat sa ganitong uri ng gawain, pinalalakas mo, O Diyos. Kaya Panginoon, nais din po namin ipanalangin sa iyo ang aming nag-iisang minamahal na bansang Pilipinas sa pangunguna po ng aming Pangulo, ang aming Presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang mga gabinete, ang mga nasa pambansang kapulisan at sandatang lakas ng Pilipinas, hanggang sa mga barangay, Panginoon, na dulot ng mga mapaminsalang virus na ito, ang COVID-19. Dulot ito, Panginoon, kaming mga Pilipino ay nagiging mapaghanda at nagtutulungan. Salamat po sa espiritu ng bayanihan. Kaya Panginoon, marami po kaming natutunan sa mga krisis na ito. At hindi po namin babaliwalain na ang mga bagay na ito ay nangyari upang ang bawat isang mga tao sa buong mundo ay magkaroon ng awareness, magkaroon ng mga bagay na dapat naming idagdag sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa iyong pagtuturo. Kayo po ang tunay na nagturo kung bakit kami bilang mga tao ay magkaroon ng pag-ibig sa aming kapwa at pagtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po sa gawain ito. Binabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po mga minamahal, at pinapaalala namin po sa bawat isa na magkakaroon din po tayo ng midweek every Wednesday. Alas 6 po ng hapon yon. Ito po ay recorded, kaya magsisimula po ito ng eksaktong alas 6 ng gabi. At ang live streaming po ay will be uploaded in YouTube, at link will post on the Facebook. Kaya katulad po ng nakalipas na mga sandali, umaasa po ang mga kapatiran ng iglesia nito na bawat isa ay mapagpala sa pamamagitan ng gawain para sa Panginoon. Kaya marapat po natin ibalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Thank you.